Ayan. Ayun na nga, saan tayo naputol? Dun sa How's Your Health? Yeah, ayun. Ano masabi ko kanina? Ayun nga. Nagda-diet ako ngayon. Yes. So, may abs ka na ba? Mukhang may abs ka na. Abs. Pwede, abs. Gusto mo magpakita ako ngayon? Sige, go. Ayan o, magpapa-abs daw si Nico. Huwag mo hamunin ang audience mo, ha? Ba mamaya, mag-yes yan. Sige ka. Huwag ka magpupo. Thank you, Charlie. Ayun, nagda-diet ako ngayon and nag-workout dahil meron kaming pinaghahandaan sa Asterisk Entertainment, sa management, na magre-rebrand kami, mag-photoshoot kami talaga ng sobra-sobra. Yung tipong pang-international yun dati, na peg. Yung pinaghahandaan namin. Sanda mo picture pa post ko. Sige. And sabi ko, nag-promise ako, kailangan magpakita ako ng abs doon. Kaya wina-workout ko na. Ayan. So dito, bawal pa. Abangan niyo. Sabi abs reveal daw eh. So, abangan na lang natin doon sa photoshoot. Nahiya pa si Nico. Ayan. So, ano yung mga naminis mong gawin nung wala pang COVID? Yung mga gusto kong gawin na wala pang COVID. Actually, ginagawa ko na. Talagang nag-out of the country ako. Gusto kong pumunta sa Australia. Sobrang gusto kong pumunta doon. Dahil nandun din kasi yung, may family rin kasi ako na nandun. And dito sa Pilipinas, ano yung mga pinagagawa mo ba? Nung wala pang COVID? Wait lang. Tsaka pala, sa US din. Indiana or LA, saan. Dahil nandun yung mga kapatid ko. And tagal na namin hindi nagkikita, 5 years na yata. Kaya sabi ko, gusto ko pumunta doon para bisitahin sila, kamustahin. And mayroon na akong mga pamangkin doon. Sobrang cute nila. Excited ako makita sila. Excited na rin akong makita sila. Sama mo ako. Makakapunta no? Ang galing mo! Pakilala mo na ako kay Daddy. Pakilala mo na ako kay Daddy. Charot lang guys. Sorry pa magalit kayo Gusto ko lang happy yung live namin ni Nico. Diba? Goodbye. Okay na. Hindi ka na, ang clear mo na sa akin. Mas nakikita ko rin kagandahan mo. Ay. Mas clear ka sa akin. Mas malinaw pa sa katotohanan. Crystal clear. So, di ba sa mga na-interview ko naman, gwapo, magaganda, nabuli na rin ba si Nico nung kabataan? Nang bubuli? Oo, nabuli ako. Nabuli din ako. Nabuli. Sobrang puti ko kasi nung bata ako. As in, alam mo yung wala akong makikitang red or ano sa akin. Sobrang puti ko. Ayun. Sobrang puti ko. Nabubuli ako. So, nag-chick pink ka ba ngayon? Kasi merong pula. Hindi, ewan ko. Sa araw ba? Simula nung nagbabasketball na ako. Bus. Ganyan. Nagkaroon na ako ng red. Simula nung high school. Nasa Pilipinas ka na kasi yan. Pero kapag wala ka sa Pilipinas, walang red. Kasi mainit dito. Rosy cheeks. Diba? Uy, alam mo ba, nung pumunta ako ng UK, yung init ng Pilipinas naman yung hinahanap ko. Oo, mainit talaga sa Pilipinas. Mainit din yung pagtanggap, tsaka mainit din yung mga ulo ng tao. Lalo ngayon, dahil mga walang ayuda, hindi bawal lumabas, di ba? Mga gutom ng tao. Kaya lalo nag-iinit ang ulo ng tao. Di ba? Kaya nga nabuli. Pinag-aagawa mo nung nabuli ka? Paano bully ba? Yung sa white mo, Keme? Hindi naman. Anong year yan? Grade school ba yan? Yeah, grade school. Okay. Hindi mo, mababait kasi ang classmates ko lahat sila kaibigan ko Siguro kung classmate, kung schoolmate kita, heartthrob ka na sa amin. Oo, yung Ayoko magsalita. Ay, may crush talaga ako pag dumadaan talaga, habol tingin. Pero alam mo ba, nung high school ako, wala akong naging girlfriend nung high school. Sobrang torpe ko. Siguro, pero may re-reveal ako isa. Meron akong niligawan. 2 years ko yata siyang niligawan. Classmate ko siya ng 3rd year and 4th year high school. Hindi niya ako sinagot, pero gusto niya ako, pero hindi niya ako sinagot. Bakit?
Ang dami daw kasing nagkakagusto sa akin. Ganyan. Yung mga insecurities na Baka, hindi niya ako sinagot. Kaagaw. Kasi may, di ba sabi nga nila, magjowa ka ng pangit. Kasi sakit sa ulang gwapo. Ay, walang pangit. Grabe, walang pangit. Lahat tayo magaganda at gwapo. Kasi masakit daw sa lalo kapag selosa ang jowa mo. Tapos, pagtitingin ka ng lalaki tuloy, ng babae. O, di ba? Hindi naman. Kung talagang mahal mo kasi. Kung talagang mahal mo kasi. Ano ba tawag doon? So, ano yan? Yung mapapalingon talaga pag dumaan ka, gano'n, sa mga babae. Head turner, gano'n. Hindi, ano naman, kung talagang may tiwala ka naman talaga sa partner mo, hindi mo iisipin yun. Kung alam mong mahal mo siya at alam mong secured yung pagmamahal niya. Pero sayang si Ate Girl, maglaway na siya ngayon. Kay Nico Nicole. Hindi, actually, magkaibigan pa rin kami hanggang ngayon. Ay, talaga. Kaibigan kami. May asawa na. Ha? Ang bata, akong magkaklas. Yeah. 23, may asawa na siya. So, kailan ka mag-aasawa? Char. Naghahanap na nga ako sa comment section. Sino ba dito? Joke lang. Naman, sayang wala ako sa comment section. Okay, Nico. Talaga naman super talented din Nico at super galing na aktor. Tsaka rising star na siya ng Asterisk Management. So, kwento naman paano ka nag-start sa modeling, singing, tsaka pag-aarte. Modeling, elementary. ano ba yung mga nauna? Modeling ba elementary talaga. Kung napanood niyo yung Pure Foods ko, yung anong pinagsamong pera at watermelon, edi maripakuan, yung hotdog, ayun. Ayun yung unang ginawa ko na commercial. Tapos, hanggang napunta ako kay kung kilala mo si Tita Becky Aguila. So, Jeneline Mercado. And dun sila nag-start before. So, yun, kinuha nila ako dun. Sa mga indie films, hindi nagtuloy-tuloy. Bata pa ako dun. Mga 15 lang yata ako, 14. Oo. Tapos, nag-pali ka ng boy band na ba? Hindi pa. Napunta ako sa TV5 naman. Nagkaroon akong boy band, yung The 5. Nagkaroon ako ng boy band. The 5, tsaka District 5. Kung kilala mo sila, Sil Benitez, yung sa Fourth of Spades ba yun? Yung kumanta ng mundo, saan darating mga... Lagi kagrupo ko yun, nung mga bata kami. Kami magkakasama before. Ayan, sila Eugene Herrera, sila Jacob, si Tom Doromal. Ayan, kami before magkakasama ng bata. Diba si Tom? Yes. Tapos, hanggang napunta ako sa The 5. As of chill out kami. Okay. Oo nga, nag-aasap ka nga pala. Kaso pa hindi pa ako nag-media. So, parang sinasabi mo, tagal ko sa tagal mo na rin sa showbiz. Kasi nag-media ako, pero nagpa-fans na ako. Nakilala ko si Oscar is 2011. Mas nauna kasi. Tagal mo na. Fans lang ako noon. Okay. Napunta-punta lang. Kuya Oscar, lagi yun nandito. Sige, next time ako naman. Charot. Mag-house raid ako. Tapos, sige. Tapos ayun, napunta ako sa TV5, Spin Nation kay Jasmine Curtis. Ngayon, wala na yung mga shows. Doon ako nagtagal kala Tito Omar, yung mga EP doon. Hanggang dumami na projects ka doon sa TV5. Okay. Then hanggang nawala, sayang, di ba? Ganun talaga, come and go. Di ba? So, tapos, ano sumunod sa modeling? Ayoko talaga mag-artista. Ayoko mag-artista talaga. Gusto mo talaga yung commercials lang ang gusto ko. Commercial. Ayun ang gusto ko. Then, nung tumagal, hindi ako talaga magaling kumanta. Wala akong hilig sa pagkanta, sa pagsayaw. Pero syempre parang requirements nung pumasok ako ng ABS sa Star Magic. Kailangan marunong ako kumanta, kailangan marunong ako sumayaw, kailangan marunong ako kumanta. So, wala akong choice kundi magsumabay. Kailangan ko makipagsabayan sa kanila. Pero in fairness, kahit na naging finalist ka ng The Pinoy Boy Band, diba? Who would have thought na, diba? Pero gumagawa na ako ng Gumagawa na ako ng movie nun under Regal Films.
Kaya nga Boy Regal, na. Regal Babies. nasa mukha naman ng pagka-Regal Babies. Kala ko Regal Shocker. Kami naman Regal Vloggers. Kasama ko sa Regal. Regal Vlog. Ang manager ko before, si Direk Manny Valera. Parang hindi ko siya pa na ano. Producer ng Regal din. Regal din siya.